Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong mas makatotohanan po na survey at nga lang, masakit naman po sa mata ang survey na lumabas. No? Masakit sa mata ng mga DDS. Yung mga ayaw nila na alam niyo yun, yung merong may mabuting nangyayari, ayaw nila yon. Ah. Ngayon, ito po yung survey. Hindi ba't yung mga nakaraang survey, ito sa RPMD. Oo. Ito ay Trust Approval Ratings, March 18 and then 20 hanggang 23 yung survey na to. At ang Boses ng Bayan. At matindi ho ang kanyang respondents ay 10,000 adult. Yan. At merong margin of error na plus minus 1%. Kung anong ibig sabihin nun, di ko po alam. Hindi ako statistician. Pero nakakatuwa po dito, sabi ko nga mas realistic kasi sinasabi nila, bagsak, sumadsad, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Pilit kasi nilang sinasakyan, yung mga pinagagawang paninira kay PBBM. Like yung, pinaggagawa ni dating Pangulong Duterte hanggang nung February, 'di ba? February 25. Tapos ang pinakamatindi doon, yung, paghihiwalay ng Mindanao. So ang ginawa nila para to justify, 'di ba, Sir Carlos Maglasang, to justify ay ginawa nila sa survey na bumaba ng kung ilang porsyento ang stat ni PBBM sa Mindanao. Anak ng baka. Tapos bidang-bida si Sara, 'di ba? Kung alin pa yung merong ginagawa, kung alin pa yung nakakagalaw talaga na maimpluwensyahan o malaro ang inflation rate natin, 'di ba? Ang unemployment rate natin napababa. Ibig sabihin mas maraming nagkatrabaho tapos ang sipag na i-promote ang Pilipinas. Aba, siya pa yung bumagsak ang ranking. Tapos etong walang walang mandato, 'di ba? Ay naku. Okey lang sana sa'kin kung kung yung, sila Mig Subiri yung bumagsak, okey yun, tamad kasi sila, 'di ba? 'Pag mga power trippers, yung mga kasama niya wala na siyang magawa, oh, baliktad. Ngayon, ah, eto naman pong kay Martin Romualdez, tignan niyo naman, 'di ba? Bagay naman po yun, kaya sabi ko mas makatotohanan ito kasi, tignan niyo yung trust and approval 75-72. Tama naman, 'di ba? Kasi ang Kongreso po natin 100% po ay tapos na nila yung hinihingi ng presidente sa kanilang LEDAC. Ito yung pagpupulong ng executive department at saka ng legislative. Na kasama yung senado, yung mga senador o representatives ng Senado at saka etong Kongreso. So may hinihingi ang presidente. This is my program and I want this to be done in no time. I need a law. Etong dalawang kapulungan, sige jack and poy tayo kung sino mauuna, gano'n. So si Congress, madalas po nauuna pa sila sa hihilingin ng presidente sa LEDAC. Mahusay. Kasi naman daw pinsan naman daw po ni PBBM si SMR. Di lalong mas mahusay, 'di ba? Kasi napapakinabangan ng bayan yung pagiging magpinsan nila, 'di ba? Ngayon ang Senado, eto si Mig Zubiri, gano'n din naman, happy rin po ako siyempre na tumaas, 'di ba? 73-70, oh. Tapos, magiging 100 sana 'yan, Migs, kung nahuli niyo na si Kibuloy. And then kay Sara Duterte naman, kay VP, 77-74, 'di ba? Ayan, trust and approval ratings. So, yung nauuna rito banda, 'yan ang, trust, eto ang, approval ratings. And then at siyempre, ang pinakabida, walang iba kundi ang presidente. Dapat nga 'to nasa line of 8 yan, 'di ba? Kasi kung lagi na lang idadahilan po yung bigas, hello, sobrang gasgas na ng bigas at sobrang tanga lang ng naniniwala doon na iyaan ay ipinangako ng presidente. Pero hindi naman po nangangahulugan na yan ay dapat ng pabayaang issue, 'di ba? Hindi dapat. Katunayan, tinatrabaho naman ng presidente yan. In fact, maganda yung mga resulta ng mga ani ng agrikultura natin, yung mga palayan. Kahit ngayong panahon po ng El Nino, ah,
meron akong isang nabasa na article which is coming from, ano, with statistics din naman na yung, production nila, yung productivity nila, eh, mas nalagpasan pa nila ng konti sa production, oo. Kaya itong pagharap natin sa El Nino, eto pong mga okey naharap na nga natin, etong mga magsasaka, eh, meron na silang sapat na nakita and in fact ang kanila namang, customer wala naman pong iba kung hindi ang gobyerno, ang NFA, 'no. Sila na ang supplier ng NFA. Magmula pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang kaibahan lang ngayon, eto pong mga magsasaka natin ay sila na yung ano, sila na naman po ang tinutulungan ng gobyerno, 'di ba? Fertilizer, yung patubig, oh, tinututukan sila. Yung mga technical na kailangan nila, hmm. Yung nakaraan, naasa kasi tayo noon sa importation. Kulang yung production ng mga local rice farmers natin, then yung, kakulangan, eh, kukunin na ngayon nila sa importation, sa imported. Alam ka namang manatiling blanko ang NFA, 'di ba? So, marami pang mga iba't ibang mga issues at then eto na nga yung charter change. Kaya siguro ito 79-76 lang kasi grabe naman yung paninira rin sa ano, sa charter change. And why they can't separate the People's Initiative from the, 2 RVH, 'di ba? Yung, hiningi mismo ng presidente natin. But I will recognize na itong People's Initiative, eh, dahil nga po sa tindi ng takot nila, eh, napilitan talagang gumalaw ang Senate, 'di ba? And then ang House of Representatives, they're already done with the RBH 7. So, RBH 6, eh, hanggang ngayon pinagbakasyonan na on ano, pending pa rin diyan, nasa committee level pa rin ng Senado. And then meron po tayong isang, loko-lokong, senador, si I guess that's, Gatchalian ba 'yun? Ah, Ayaw o si Villanueva, nalilito ako sa kanilang dalawa, eh. Ayaw niya na sabi nga niya, eh, "Oh, nakita niyo naman 88%." Ibig sabihin nito, eh, hindi natin kailangang madaliin. Loko-loko rin, eh, 'no? Kasi daw, eh, 'yun ang pagbabasihan, 'yun daw yung damdamin ng taong bayan. Hello, ang in-interview po doon wala pang 1,500, eh, eto naman po, 10,000 ang in-interview dito. Hmm, 'Di ba? Mas mainam ito. Oh, tama, 'di ba? Pati mga binhi, pero yeah, pati mga binhi nga binibigay ng gobyerno. Hmm, okey. Kaya dun po sa mga ano, sa mga may mga magkaka-sore eyes po ngayong summer, eh, sorry na lang po. Talagang gano'n, eh, obligasyon ng presidente ang magtrabaho. Weak, eh, bagag pa, 'di ba? Bagag sa ano, sa pagtatrahina sa pagtatrabaho. Kaya naman ang resulta natin yung, isa sa pangunahin na na ano, pangunahin na concern base sa Pulse Asia survey ng mga natanong nilang, wala pang 1,500 to represent the entire Filipino people ay pangunahin po nilang issue is yung, pagkontrol sa inflation rate. Well, ang ating gobyerno naman po, eh, successful naman po sa pagkontrol ng ating inflation rate, 'di ba? Ilan na lang 'yun? Ang baba na nun, wala ng 5% 'yun. Nasa ilan ba 'yun, 2.8 yata 'yun. Oh, ang liit na, 'di ba, ng inflation rate. Now, sore eyes, ang ibig sabihin ng sore eyes, eto pong survey na 'to, masakit po ito sa mata ng mga anti-Marcos, okey? Ng anti-government. Masama sa paningin nila 'yan. Kasi ang gusto nila, eh, dapat nga 0% ang trust and approval rating ng ating presidente at ng kanyang pinsan na si, Martin Romualdez. Alright? Wala, ibang klase talaga ang mga Pilipino, eh, 'di ba?